Masusubukang muli ang bangis ng ating idol na si Kai Sotto at ng Gilas Pilipinas versus New Zealand Tall Blacks sa next FIBA Asia Qualifiers na kung saan in the previous games ay palaging tinambakan ang Gilas ng New Zealand mga kapatrol. And one of our biggest problems ay ang mismatch sa height and heft. Perennial problem ng Gilas talaga ang height. Kaya palagi tayong kumukuha ng mga big man naturalized players pero hindi pa rin nasolusyonan ang ating kakulangan sa height. Dahil na rin sa sistema ng mga previous Gilas coaches that revolve on small ball na kung saan nakafocus ang game sa mga guards. Pero everything is bound to change sa home game ng Gilas versus New Zealand ngayong November dahil ibang Gilas team ang kanilang makikita. Siguradong nakita na nila ang bagong Gilas led by Twin Towers na sina Kai Sotto at Junmar Fajardo who dominated Latvia. Siguradong takot na ang New Zealand ngayon dahil alam nila kung gaano kalaki na ang present Gilas team. 6'7" kasi ang average height ng Gilas at mas lalaki pa ang front court ng Gilas kapag magbabalik na si AJ Edo to form a very tall triple towers na kahit ang New Zealand ay walang panapat. Unless mag-iiba ang utak ni Steven Adams at magpasya siyang maglalaro para sa New Zealand. Ito talaga ang hinihintay natin, ang maglalaro ang NBA player ng New Zealand na tinaguriang isa sa may pinakamalakas na katawan sa NBA. Imagine a Kai Sotto versus Steven Adams matchup or Junmar Fajardo matchup or even AJ Edo Steven Adams matchup. At kung maglalaro si Steven Adams, ay siguradong blockbuster na naman ito at kahit ang Philippine Arena ay kayang punuin kapag maglalaro na si Steven Adams. But with or without Steven Adams, ay target ng Gilas na pataubin ang New Zealand for the first time in our home court. Sa sandalan ng Gilas ang bangis ni Kai Sotto, Junmar Fajardo, Justin Brownlee, Dwight Ramos, at lahat ng 12 players ni Coach Tim Cone. And it is expected na isang mas malakas na Gilas ang maglalaro versus New Zealand dahil nagkaamuyan na ang mga players at nakuha na nila ang sistema na inintroduce ni Coach Tim Cone. And it is expected na magbabalik na sina Scottie Thompson at Jamie Malonzo sa Gilas galing sa injury. Pero kung merong mang inaabangan ng lahat at ni Coach Tim Cone, ay ang pagbabalik ni AJ Edo na kung saan it will solidify a 3-man rotation sa ating mga big men. In fact, pwedeng magsasabay sina Kai, Junmar at AJ and I feel na ito ang ultimate plan ni Coach Tim Cone. Tested na kasi ang tambalang Kai at Junmar and believe it or not, Kai played the wings in purpose. Talagang ito ang gusto ni Coach Tim Cone kaya pagbalik ni AJ Edo, it is very likely na maglalaro pa rin sa wing si Kai. Center naman si Junmar at power forward si AJ. Ilagay mo sina Justin Brownlee at Scottie Thompson sa first 5 and we have a very tall and very skilled starting 5. Ito ang kinatatakutan ng New Zealand and it is not impossible na with a complete lineup ay pwedeng talunin ng Gilas ang New Zealand. In fact, napakalaki ang chance na this time ay talunin natin ang Tall Blacks dahil we have the height now and skills na pwedeng makipagsabayan. Shoutout at Biga, Kai is the new basketball hero in the Philippines. Go, go, go! Shoutout at Chess Sprint, hindi ako nagsawa panoorin ang laban ng Philippines versus Latvia. Nakaka-excite balik-balikan ng Gilas player. At balitang NBA naman, si Shaquille O'Neal ay nagpahayag ng malinaw na mensahe kay Bronny James sa gitna ng mga pagkakamali sa NBA. Hindi nagatubiling magpahayag si Shaquille O'Neal, sumusuporta siya kay Bronny James habang sinusubukan ng bagitong rookie na makahanap ng kanyang daan sa NBA. Kamakailan lang, nahuli ng TMZ si Shaquille O'Neal kung saan tinanong siya ng media outlet tungkol kay LeBron James' son. Bagamat ang pagkakaroon ni Bronny sa liga ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon, nagpahayag si Shaquille O'Neal ng malinaw na mensahe sa kanyang pamangkin. Keep playing hard, Bronny. Uncle Shaq loves you. Sabi ni Shaq
bilang pagsuporta at pagmamahal kay Bronny. And if there is anybody who is qualified to speak on Bronny, Shaq may be the perfect person. Ang anak ng legendary Los Angeles Lakers star na si Shareef O'Neal ay nais ring maglaro ng professional basketball. At katulad ni Bronny, si Shareef ay merong congenital heart defect na nangangailangan ng open heart surgery. Pagkatapos ng pag-recover, si Shareef O'Neal ay hindi napili sa NBA draft, ngunit sa huli ay sumali sa Los Angeles Lakers para sa NBA Summer League ng 2022. Noong September 2022, pumirma ang batang O'Neal sa NBA G League Ignite bilang isang veteranong player. Noong kanyang panahon bilang isang Laker, hinarap ni Shareef ang kritisismo mula sa mga pundit at NBA legends, kabilang si dating Laker Robert Horry na nagtanong kung may kakayahan ba siyang maging NBA material. At 2 taon pagkatapos nun, si Bronny James ay dumadaan sa parehong bagay. Ngunit ayon kay LeBron James, hindi mahalaga kay Bronny ang mga ingay na to. Gusto lang niyang maglaro. I don't know if people really understand Bronny. He doesn't care. I actually cared a little bit when I came in. I wanted people to like me and I don't know if people really understand Bronny. He doesn't care. I actually care a little bit. When I came in as a rookie, I wanted people to like me, and some of the things that people were saying about me kind of bothered me early on in my career. Bronny, he doesn't give a damn. Pahayag pa ni LeBron James tungkol sa kanyang anak. Bronny doesn't give a He doesn't. Bronny plays, he works his tail off. Hindi siya interesado sa kahit sino. Hindi niya pinapansin ang mga bagay na yon. At si Bronny ay kabaligtaran ng kanyang ama. He does not care about nobody. Bronny does not care. Like me personally, when I was coming up, I had no choice. Ang kanyang ama ay sumasagot sa anumang kritisismo, pero itong si Bronny, he doesn't really care. Lahat ng sinasabi tungkol sa kanya, wala siyang pakialam. Bronny has all the choices in the world. So it's like a whole nother, people don't understand how hard that is. Heart surgery less than a year ago. To be in the NBA, the kid he's special, but he doesn't care. It doesn't bother. At noong June, pinili ng Los Angeles Lakers si Bronny James sa ika-55 pick ng 2024 NBA Draft. At sa pagpili na to, si LeBron at ang kanyang panganay na anak ay ang unang father and son duo na naglalaro sa liga ng sabay-sabay. Mula noon, nag-average si Bronny ng 4.3 points, 3.8 rebounds, 1.5 assists, and 1.3 steals sa 4 na games sa NBA Summer League.